Sa kabundukan ng Benguet, kung saan ang malamig na hangin ay dumadaloy sa bawat lambak at ang ulap ay tila sumasayaw sa mga tuktok ng bundok, matatagpuan ang isa sa mga pinakatahimik at pinakakaakit-akit na tanawin sa Hilagang Luzon, ang mga pine forest, ang bukod. Sa unang tingin, isa lamang itong hanay ng matatangkad na puno. Ngunit sa likod ng bawat punong ito ay nakaukit ang libu-libong taon ng kasaysayan ng kalikasan. Ang mga punong bumabalot sa kabundukan ay kilala bilang Benguet Pine o Pinus cassia. Isa ito sa kakaunting uri ng pine na natural na tumutubo sa tropikal na klima, ngunit tanging sa matataas at malamig na lugar tulad ng Benguet, Mountain Province at ilang bahagi ng Cordillera ito tunay na namamayani. Sa taas na mahigit 1,000 metro mula sa antas ng dagat, natatagpuan ng mga punong ito ang perpektong kondisyon upang lumago. Mabagal silang tumubo, ngunit maaari silang mabuhay ng maraming dekada. Habang tumatagal ang kanilang buhay, mas lalo silang nagiging bahagi ng kwento ng kabundukan, ngunit higit pa sa kanilang kagandahan, ang kanilang silbi. Ang malalalim na ugat ng mga pine tree ang tumutulong upang manatiling matatag ang lupa sa matatarik na dalisdis ng Cordillera. Sa bawat pag-ulan, binabawasan nila ang panganib ng pagguho ng lupa habang pinapanatili ang tubig na unti-unting dumadaloy patungo sa mga ilog at sapa. Sa kanilang lilim, nabubuhay ang iba't ibang uri ng ibon, insekto at maliliit na hayop. Ang isang pine forest ay hindi lamang koleksyon ng mga puno. Ito ay isang kumpletong ekosistema kung saan bawat nilalang ay may mahalagang papel. Kapag dumaan ka rito sa umaga, mapapansin mong tila nababalot ng manipis na hamog ang kagubatan. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga sanga, habang ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang kakaibang halimuyak ng dagta ng pine. At kapag tumahimik ang paligid, maririnig lamang ang banayad na pag-indayog ng mga dahon sa hangin, isang tunog na matagal nang naging simbolo ng katahimikan sa kabundukan. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi rin ng kultura at pamumuhay ng mga komunidad sa Cordillera ang mga kagubatang ito. Hindi lamang sila pinagkukunan ng likas na yaman, kundi bahagi rin ng kanilang pagkakakilanlan at paggalang sa kalikasan. Sa kasalukuyan, ang bukod ay isa sa mga rutang dinaraanan ng mga biyahero patungo sa iba't ibang destinasyon sa Benguet. Ngunit para sa marami, hindi lamang ang destinasyon ang mahalaga, kundi ang mismong paglalakbay sa gitna ng mga pine forest na nagbibigay ng kakaibang karanasan. Habang binabaybay ang bawat kurbada ng kalsada, tila ipinapaalala ng bawat punong madaraanan na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa mga sikat na pasyalan. Minsan, ito ay matatagpuan sa katahimikan ng isang kagubatan, sa malamig na hanging dumadampi sa balat at sa mga tanawing nananatiling hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ngunit tulad ng maraming likas na yaman sa ating bansa, nahaharap din ang mga kagubatang ito sa iba't ibang banta, illegal logging, sunog sa kagubatan, at patuloy na pagbabago ng klima. Dahil dito, mas mahalaga ngayon ang sama-samang pangangalaga upang mapanatili ang mga kagubatang ito para sa mga susunod na henerasyon. Ang bawat punong nakatayo rito ay tahimik na saksi sa kasaysayan ng Cordillera. Nakita nila ang pagdaan ng maraming salinlahi, ang pagbabago ng panahon at ang pag-usbong ng mga bagong manlalakbay na patuloy na humahanga sa kanilang kagandahan. At sa bawat pagdaan natin sa mga pine forest ng bukod, hindi lamang tayo dumaraan sa isang magandang tanawin, dumaraan tayo sa isang buhay na bahagi ng kalikasan, isang pamana na dapat nating pahalagahan, ingatan, at ipagmalaki. Ito ang bukod Benguet, kung saan ang bawat pine tree ay may kwento at ang bawat paglalakbay ay nagiging alaala.